Naghahanap ka ba ng detalye ng biyaheng Mati Davao? Tara, sama kalamin natin ang schedule, pamasahe at mga bahing dinadaanan ng Bachelor Tours na isa sa mga bus companies na go-offer ng biyaheng Mati Davao. Road to 100k na tayo, don't forget to subscribe. Kung bago ka sa channel, share ko lang na sa previous videos, nagpunta ako ng CDO mula Maynila sakay ng Filtrangco. Then, trinay ko naman yung new route mula CDO papuntang Mati ng Rural Tours. Nagbook ako ng flight from Davao pauwi ng Maynila, kaya ito ang ruta natin ngayon. Dumating ako sa Mati Bus Terminal ng 8:03 AM kasi dito ang sakayan ng bus papuntang Davao City. Situated ito sa likod ng public market or along Orchid Street tapat ng 7-Eleven. Ang nakapilang bus ang ride natin for today's video, ang Kinglong Bus number 4813 ng Bachelor Tours. The usual features, 2x2 seat configuration, malamiging aircon, at may sapat na legroom. Habang naghihintay ng pag-alis, nagtanong na si Kuya Konduktor ng destination at nagbigay ng corresponding na ticket. 315 pesos ang pamasahe mula Mati papuntang Davao City. Cash ang payment method at sa bus ka na magbabayad. Umalis ang bus sa terminal ng 8:11 AM with about 15 passengers. Ang schedule ng Bachelor Tours mula Mati papuntang Davao City ay 3 AM to 7 PM araw-araw. Kapag ikaw naman ay manggagaling ng Davao, ang schedule ay 12 midnight to 6:30 PM araw-araw. Mula sa Mati City, dadaanan natin ang ilang bayan ng mga probinsya ng Davao Oriental, Davao de Oro at Davao del Norte papunta sa Davao City. Kumaliwa ang bus sa Orchid Street kasi pamunta na tayo sa main road. Hindi ko nakuhanan ng pagliko pero nandito na tayo sa Surigao Davao Coastal Road. Pumwesto ako ngayon sa kaliwa dahil based on experience sa biyaheng CDO Mati, magandang tanawin sa side na ito. Para sa mga first timers, please keep in mind na hindi point to point ang ruta na ito kaya nagsasakay ng pasahero along the way papunta sa Davao. On the way sa susunod na bayan ng San Isidro, may madadaan muna tayong zigzag. Welcome sa San Isidro. Bumaba na sa San Isidro Transport Terminal ang katabi natin. So, mas maganda na mamaya ang POV. Nagpatuloy rin naman agad sa biyahe after 3 minutes. Welcome sa Lupon, Davao Oriental. Pagsakay ng mga pasahero dito sa kanilang transport terminal, umalis rin naman agad ang bus.
Ito na agad ang boundary. Welcome to Banay-Banay. Ito na ang huling bayan ng Davao Oriental na madadaanan natin. Paglagpas ng konti sa munisipyo, kumana ng bus sa kalsada na ito para makapagbaba at sakay ng pasahero sa terminal ng Banay-Banay. Dami nga actually sumakay dito, kaya 5 minuto pang lumipas bago nakalis ng terminal. Pagdating sa boundary ng mga probinsyang Davao Oriental at Davao de Oro, may mga sumakay na pasahero. Welcome sa Pantukan ng probinsyang Davao de Oro. Sa una-unahan ng Pantukan Public Market, kumaliwa naman tayo para huminto sa kanilang terminal. Ang pamasahe papunta dito mula sa Mati ay 125 pesos. (9:56 AM) na nang umalis ang bus sa Pantukan Terminal. Welcome sa Mabini, Davao de Oro. May mga makikita ka pa rin na banana plantation sa tabing kalsada. At pagdating sa proper, kumaliwa ang bus para huminto ulit sa kanilang public terminal. Mabini. Iya, ako nagreklamo ka.
Konti lang ang bumaba at sumakay na pasahero dito kaya hindi nagtagal sa terminal. Pili ko. Nakaidlip ako pero buti na lang saktong nagising nung kumana na ang bus papunta sa terminal ng bayan ng Mako. Ito na ang huling bayan ng Davao de Oro na madadaanan natin. Pagkasakay ng mga pasahero, kumaliwa ang bus sa Dao Street, pabalik sa main road. Ito na yung junction kung saan sa kaliwa mas mabilis na daan sana papunta sa Davao City, pero syempre dadaan muna tayo sa city proper ng Tagum kaya tataakin natin ang Apocon Road. Ito na ang boundary. Welcome sa Tagum City. Ito ang capital at ang unang bayan ng Davao del Norte na madadaanan natin. Sa dulo ng Apocon Road, kumana ng bus sa Pan-Philippine Highway. Pagdating naman sa kanto ng Tagum Diversion Road, kumaliwa ang bus para marating natin ang kanilang integrated terminal. Nandito na tayo sa terminal ng Tagum pagkalipas ng almost 3 hours na biyahe mula sa Mati. Ang pamasahe papunta dito ay 200 pesos. Hello, right pan, power pan, charger exchange. Right Lagpas 10 minuto din ang tinagal natin dito sa terminal ng Tagum. Kumanan ulit ang bus sa Diversion Road para makabalik sa main road. Welcome sa Carmen, Davao del Norte. Pagdating sa proper, kumaliwa ang bus papasok sa kanilang transport terminal.
Dahil konti lang ang bumaba at sakay dito, nagpatuloy na rin agad sa biyahe. Nakaidlip ulit ako, buti sakto at Panabo City flyover na magising ako. Panabo na ang huling lungsod na madadaanan natin bago ang ating destination. Paglagpas ng kaunti sa park, kumaliwa ang bus para makapagbaba ng pasahero sa terminal. Ang pamasahe papunta dito mula Mati ay 250 pesos. After 5 minutes, nagpatuloy na rin agad sa biyahe. Welcome sa Davao City. At bago pa natin marating ang endpoint ng ating biyahe, dadaan muna tayo sa checkpoint ng lungsod. Malalaman mong nasa Davao na talaga tayo dahil may build-up na ng sasakyan. Ito sa kaliwa ang access road papunta sa Davao International Airport. Kung may flight ka, pwede ka na bumaba dito at lakarin ng ilang minuto papunta sa departure area. Pagdating sa Buhangin Lapanday Road, kumaliwa ang bus dahil papunta na tayo sa endpoint ng ating biyahe. On the way sa Ecoland Terminal, kumaliwa ang bus sa Del Pilar Street, kumanan sa Cabaguio Avenue, then umakyat ng Agdao Flyover. Binaybay ng bus ng ilang minuto ang Quezon Boulevard. Kumanan sa Roas Avenue, tumawid papunta sa Bangoy Street. At pagdating sa dulo ng Bangoy Street, kumaliwa naman sa Quirino Avenue.
Tumawid sa tulay, kumaliwa naman sa Candelaria Street. Finally, nandito na tayo sa gilid ng Davao Ecoland Terminal ng 1:39 PM pagkalipas ng 5 hours and 28 minutes na biyahe mula sa Mati City. Salamat sir. Sige sir, salamat sir. Siyempre, salamat sa bus crew ng Bachelor Tours, bus number 4813 para sa ligtas na biyahe. Sana nakatulong ang video. Thanks for watching!